Anong balita? Nasaan si Jasmira? Seryosong tanong ni Jonas kay Gray. Pagkasagot niya pa lang ng tawag nito. Nandito siya ngayon sa loob ng opisina. Tulalang nakatitik sa kawalan habang naghihintay ng balita ni Gray tungkol sa kinaroroonan ni Jasmira. Bro, nasa Hacienda El Reyes siya kasama ng kasalukuyan niyang boyfriend na si Dr. Gerald Reyes. Seryosong sagot sa kanya ni Gray. Hindi niya mapigilan ang maikuyom ang kanyang kamao. Paanong kaswal lang na masabi nito ni Gray ang tungkol sa ganung bagay? Boyfriend? Come on bro. Paano mo naman nasabing boyfriend ni Jasmira ang gagong yun? Gayong ako ang mahal niya. Puno ng galit sa boses sa tanong niya dito. Natigilan naman si Gray. Hindi nakasagot. Ako ang mahal ni Jasmira at babalik siya sa akin kapag nakita niya lahat ng effort ko. Muli niyang sambit. Bro, paano naman si Leticia? Remember, ikinasal ka na sa kanya and for sure, hindi papayag si Jasmira na maging kabit mo, hindi ba? Sagot din naman kaagad nito. Hindi niya naman mapigilan ang maikuyom ang kanyang kamao. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng inis dito kay Gray dahil sa sinabi nito sa kanya ngayon lang. Hindi ko gagawing kabit si Jasmira bro. Ibibigay ko sa kanyang isang kasal na pangarap ng lahat ng babae. Regarding Leticia, hihiwalayan ko na rin siya once na maisilang niya ng baby namin. Seryoso niyang sagot dito. Yes, yun talagang plano niya. Once na makapanganak si Leticia, balak niya itong bigyan ng malaking halaga. Kapalit ng kalayaan niya dahil kahit nakatiting, na-realize niyang wala na siyang pagtingin dito kay Leticia. Isa pa ayaw niya sa babaeng puta. Ayaw niya sa babaeng kung sino-sinong lalaking pinapatulan. Bro, hindi kaya masyado ka namang unfair sa gagawin mong yan? Alalahanin mo na hindi ganun kadali ang magdesisyon ng mga bagay-bagay. At sana isipin mo din ang nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa iyo, bro. Seryoso nitong sagot sa kanya. Marahas naman siyang napabuntong hininga. Matalim ang mga matang tumitik sa pintuan ng kanyang opisina kung saan nakatayo si Leticia at kitang-kita niya sa mga mata nito ang sakit habang nakatitik sa kanya. For sure kasi narinig nitong mga sinabi niya kay Gray ngayon lang pero wala siyang pakialam. Simula kasi nang malaman niya na niloloko siya nitong si Leticia, tuloy na din naglawang paghangang nararamdaman niya dito. Napalitan na yun ng inis at panghihinayang dahil nagawa niyang ipagpalit si Jasmira dito. Kung sa pag-uugali, malayong-malayong dalawa kaya naman hindi siya papayag, hindi muling maging kanya si Jasmira. Kung kay Mireya noon mabilis lang siyang nakamove on pero dito kay Jasmira, malaking pagkakaiba. Palaging laman si Jasmira sa kanyang mga panaginip at miss na miss niya na ito. Kailan ang balik nila ni Jasmira dito sa Manila? Seryoso niyang tanong kay Gray. Well, as of now, kasalukuyan nilang sineselebrate ang birthday party ng matandang Reyes. Baka sa mga susunod na araw, babalik din sila Jasmira dito sa Manila, lalo na si Mr. Gerald Reyes, ang kasalukuyang tumatayong CEO ng Lawrence Reyes International Inc. Seryoso nitong sagot. Hindi niya naman mapigilan na mapaismid. Aware siya kung gaano katayog ang Lawrence Reyes International kung ang pagnenegosyong pag-uusapan. Mahirap itong banggain pero alang-alang kay Jasmira, handa siyang sumugal, maagaw niya lang ito kay Gerald Reyes. Balitaan mo ko kung sakaling bumalik na sila dito sa Manila. Gusto kong makita si Jasmira bro. Seryoso niyang sagot. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, parang wala lang na mabilis niyang tinapos ang pakikipag-usap dito. Napatitik siya kay Leticia na noon ay naluluha na sa harapan niya. Jonas, anong ibig nitong sabihin? Ganun na lang ba ako kawalang kwenta sa'yo para ngayon pa lang? Pinagpaplanuhan mo ng hiwalayan ako? Once na makapanganak ako? Ano ba? I am your wife. Pero bakit ibang babae ang laman ng isip mo? Galit nitong tanong sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa mga papeles na para bang doon ito ibinubuhos ang puot na nararamdaman nito sa puso. Get out! Malamig ang boses na sagot niya dito. Wala na siyang energy pa para makipagtalo dito kay Leticia at mas gugustuhin niya pang mapag-isa dito sa loob ng opisina kaysa makausap to. Ha? Yun lang ang masasabi mo sa akin pagkatapos kitang mahuli sa maitim mong plano sa akin? Jonas, alam ko nagkamali ako pero nangako na ako sa'yo na magbabago na ako. Lahat ginawa ko na para maging karapat-dapat sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Kahit nabuntis ako ngayon, pinili ko pa rin na maging sekretary mo para magkaroon ako ng kwenta sa'yo. Pero ano tong ginagawa mo sa akin, Jonas? Bakit mo ba ako pinaparusahan ng ganito? Umiiyak nitong sambit. Hindi kita pinaparusahan, Leticia. Lahat ng mga ginagawa mo ngayon,
Choice mo yan at kahit na anong gawin mo, hindi na babalik pa sa dating pagtingin ko sa'yo. Si Jasmira nang mahal ko at handa akong suyuin siya para bumalik lang siya sa akin. Seryoso niyang sagot dito. Siguro nga napakasama niya para sabihin kay Leticia ang mga ganitong kataga pero gusto niya nang magpakatotoo. Ayaw niya na kasi itong bigyan ng false hope eh. Hindi niya na gusto ito si Leticia at kahit na maghubad pa ito ngayon sa harapan niya, hindi niya na ito papatulan. Nakuha na ni Jasmira ang puso't isipan niya at wala siyang ibang hangad sa ngayon, kundi ang muli silang magkabalikan. Yun lang at wala nang iba. Parang paulit-ulit na sinasaksak ng matalim na punyal ang puso ni Leticia sa mga narinig niyang kataga mula kay Jonas. Kung saan willing na siyang magbago at ipakita ditong tapat niyang pagmamahal, saka naman siya nito pilit na itinutulak palayo at ang tanging dahilan ay dahil sa lintik ni Jasmira na yun. Yes, Jasmira. Si Jasmira nitong mga nakalipas na araw walang ibang bukang bibig si Jonas kundi ang pangalan ng babaeng yun. Kung noong una natitiis niya pa pero hindi na ngayon. Masyadong na masakit at hindi niya nakaya. Nilunok niya na ang lahat sa kanya. Ang kanyang pride, ang lahat-lahat, nagpakababa na siya pero hindi pa rin pala enough kay Jonas yon. Hindi pa rin sapat para muli siya nitong mahalin. Pero hindi, wala siyang balak na sumuko. Hindi siya basta-bastang susuko dahil patuloy pa rin siyang aasa na matututunan ulit siyang mahalin ito. Kagaya noon, nung mga panahon kung saan akala niya wala ng pag-asa ang lahat-lahat, saka naman na-realize ni Jonas na siya palang mahal nito. Hinanap siya nito ng ilang taon kaya hindi siya maniniwala na ganoon lang kadali para dito, nakalimutan siya. Siguro naguguluhan lang si Jonas sa sarili nitong nararamdaman at pasasaan ba't marirealize din itong pagdating ng araw na siya talagang mahal nito. Tama, aasa siya ng ganoon at hindi siya bibitaw kahit na anong mangyari. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka sa harapan ko, Leticia. Bumalik lang siya sa wisyo nang muli niyang marinig ang galit na boses ni Jonas. Wala sa sariling napaatras siya dahil sa gulat. Jonas, hindi lang personal na usapin kaya ako nandito ngayon sa harapan mo. Kung sakaling makalimutan mong gusto kong ipalala sa'yo na I am your secretary at hindi mo ko pwedeng palayasin ng ganun-ganun na lang. Lalo na't kailangan kong ipasa sa'yo mga documents na kailangan mong pirmahan. Seryoso niyang sagot dito. Kaagad namang napataas ang kabilang sulok ng labi nito. Seryoso siyang tinitigan sa mga mata bago nagsalita. Then you're fired. Seryoso nitong bigkas sa labit niyang ikinagulat. Hindi niya ito inaasahan. Hindi niya akalain na pati ang pagiging sekretary niya ay pag-iinitan nito. Jonas, narinig mo bang sinabi ko? I said you're fired. Lumayas ka sa harapan ko, Leticia. Now! Galit nitong wika, parang biglang nanghinang tuhod niya sa narinig. Wala sa sariling napaatras siya habang nakatitig siya sa nalilisik na mga mata ni Jonas. Hindi niya na rin mapigilan ng maluha. Hindi naman siya bato para hindi makaramdam ng sama ng loob eh. Wala na siyang nagawa pa kundi laglag ang balikat na mabilis na naglakad paalis. Naninikip ang kanyang dibdib sa matinding sama ng loob na nararamdaman. Hindi niya nga alam kung paano siya nakabalik sa kanyang cubicle. Basta patuloy lang siya sa kanyang pagluha habang panaka-naka siyang sinusulyapan ng mga kasamahan niya sa trabaho. Miss Leticia, pinapasabi po ni Sir Jonas na bakantihin mo na raw po ang pwesto mo dahil may papalit na sa post mo. Wala sa sariling napaangat siya ng tingin na bigla na lang nagsalita si Miss Paralejo sa harapan niya, isa sa mga sekretary ni Jonas. Asawa niya ako at hindi niya ako dapat utusan ng ganyan. Seryoso niyang sagot dito. Ma'am, I am sorry po pero sumusunod lang po ako sa kung anong utos ni Sir Jonas. Pinapasabi niya din po na huwag niyo daw pong hintayin na ipakaladkad ka niya palabas ng building na ito sa mga gwardya. Kung patuloy pa rin po kayo sa pagmamatigas. Seryoso nitong sambit. Hindi niya naman mapigilan ng maikuyom ang kanyang kamao. Napatitig siya sa nakasarang pintuan ng opisina ni Jonas at padabog na tumayo. Okay, fine. Pakisabi sa boss mo na umalis na ako. Galit niyang sambit. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, taas noong naglakad na siya paalis. Diretso siya sa elevator para tuluyang lisanin ang nasabing opisina. Gusto siyang tikisin ni Jonas. Pwes pagbibigyan niya ito. Tingnan niya lang kung sino sa kanilang dalawa ang unang susuko. Pagdating ng kotse, mabilis niyang pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Nag-ayos ng sarili at naglagay ng make-up. Nagbago ng isip niya. Wala na siyang balak pang magpakatanga sa paghahabol kay Jonas. Kailangan niyang mahalin ang sarili niya higit kanino pa man kaya tama na. Nakakapagod na kayang umiyak. Nakakapagod din na maghabol ng lalaking ayaw na sayo. Pagkatapos niyang mag-ayos, dinampot niyang kanyang phone para tawagan ng kanyang mga kaibigan. May group chat silang apat nila Myra, Breka at Jeline.
Sila lang ang mga taong alam niyang handa siyang damayan sa mga ganitong sitwasyon ng buhay niya. Wow, Leticia, napatawag ka yata. Kaagad na salubong na tanong ni Myra sa kanya. Ito ang unang sumagot sa tawag niya dito mismo sa kanilang GC page. Yes, akala ba namin magbabagong buhay ka na? Ano ang atin? Nakangisi namang bati ni Brecca. Samantalang si Jeline naman hindi na nakatutok ang camera dito. Mukhang busy kaya hindi niya na alam pansinin pa yon. Magkita tayo, dating gawi, seryoso niyang sambit. What? Why? Magkapanabay pang sagot ng dalawa. Halatang nagulat ang mga to kaya hindi niya mapigilan ng mapangisi. Of course, namimiss ko na kayo. Namimiss ko ng dating gawain natin. Nakangisi niyang sagot sa mga to. Disco bar! Sayaw Leticia. Sayaw Leticia! Hiyawan na may kasamang tawanan ang maririnig sa buong paligid. Malakas na tugtugin ang pumailan lang sa loob ng VIP room kung saan sila nandoon na magkakaibigan. Lasing na ang mga kaibigan niya samantalang siya naman ay high na high sa ginamit niyang bato kanina. Nagkakasayahan ng lahat, wala na siya sa kanyang sarili at gumiling-giling na siya sa harapan ng mga kaibigan niya at 4 pang lalaking kasama nila dito sa loob ng private room. Oh wow, ang galing, super galing Leticia. Yan ang gusto namin sa'yo, yan ang namimiss namin sa'yo Leticia. Nakangising wika ni Myra. Kaakbay nito ang isa sa mga male model. Ilang beses na rin itong nakipaglaplapan sa nasabing lalaki at halos nakahubad na rin ito ngayon dahil sa intense na tukaan ng dalawa. Yeah, hindi porket kasal ka na sa isang Jonas Alarcon, iiwasan mo na mga nakagawian mo. Isang malaking no yon. Ito na nga lang kaligayahan nating mga kakaibigan, pagbabawalan ka pa ng walang kwenta mong asawa. Nakangising sabat naman ni Brecca. Lalo namang nadagdagan ng galit sa puso niya sa narinig niyang yon. Kung kanina'y gumigiling lang siya, ngayon naman ay isa-isa niya nang hinuhubad lahat ng kasuotan sa kanyang katawan. Muling umalingaw-ngaw ang hiyawan sa buong paligid at kaagad niyang sinenyasan ang isa sa mga lalaking male model na lumapit sa kanya. Wow, ano yan? Live show? Bibigyan mo ba kami ng live show, Leticia? Excited na sigaw ni Jeline, kagaya ng dalawa pa nilang kaibigan, may kapartner din ng mga taong lalaki. Tanging bra at panty na lang ang suot nito at halatang bangag na rin dahil siya ginamit nitong pinagbabawal na gamot kani-kanina lang. Kung naiinggit kayo, gusto niyo kami sabayan? Nakangisi niyang bigkas. Pagkatapos nun, hinarap niyang gwapong male model at walang sabi-sabing basta na lang tong hinalikan sa labi. Game naman ito at sanay na marahil sa ganitong trabaho, kaya naman mapusok na rin siyang hinalikan pabalik. Palibasa kasi sanay na siya sa ganitong gawain, kaya ilang saglit lang kaagad nang nagningas ang apoy sa pagitan nilang dalawa. Epekto din marahil ng ipinagbabawal na gamot na kanyang ginamit kaya walang pag-alilangan na sa mismong sa harapan ng mga kaibigan niya. Pumayag siya makipagtalik sa lalaki na sa harapan niya. Gosh, malaki din palang sayo, lover boy. Kagaya din na kay Jonas. Malakas niyang anas. Nakatuwad siya at nakapwesto to sa likuran niya habang walang humpay ang ginagawa nitong pagulos sa kanya mula sa kanyang likuran. Napasulyap din siya sa kanyang mga kaibigan at ganoon na lang din ang tuwa niya nang mapansin niyang kagaya niya. Abala na rin ang mga ito kasama ng mga kapartner ng mga ito. Para itong isang group sex na palagi nilang ginagawang magkakaibigan. Minsan nga change partner pa eh. Hindi malaman kung makailang ulit siyang nakipagtalik sa kanyang kapartner dahil nagising na lang siya kinabukasan na masakit ang kanyang ulo. Nang tignan niyang mga kaibigan niya, naghihilik pang mga to. Halata sa mga mukha ng mga to ang pagod, pero nakangiti pa rin naman na halatang satisfied sa mga nangyari nung dagdaang gabi. Wala sa sarili mabilis siyang napabangon, lumingalinga siya at ganun na lang ang tuwa niya dahil iniwan na sila ng kanilang mga partners na lalaki. Mabuti na rin yon, lalo na't nawala ng tama ng ipinagbabawal na gamot na ginamit nila kagabi. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay maglinis na muna ng katawan para makauwi na rin. Isa-isa niyang dinampot ang mga nagkalat na damit niya sa buong paligid. Pagkatapos noon, mabilis siyang naglakad patungo sa banyo para maglinis ng katawan. At ilang saglit lang, lumabas na rin siya sa banyo na maayos ang itsura at pananamit. Walang makikitang baka sa kanyang katawan sa nagdaang gabing bakbakan. Sanay siyang mag-handle ng ganitong senaryo. Girls, gising na kayo. Inumaga na tayo dito sa bar. Malakas niyang bigkas, isa-isa niyang nilapitan ng mga tot para gisingin. Hindi naman siya nahihirapan dahil kusa na rin naman ang mga to na nagsipagbangon. Habang hindi mapigilan ng mapangiti. Grabe, nahimatay yata ako kagabi. Hindi ko na malayan ang oras, nakangising wika ni Jeline. Hindi niya naman mapigilan na mapailing. Kumuha siya ng isang stick ng sigarilyo at walang sabi-sabing sinindihan yon. Leticia, hindi ba't buntis ka? Baka makasama sa baby mo yan.
Ikaw din, baka tuluyang mas magalit sa'yo si Jonas kapag hindi mo naalagaan ng maayos ang baby mo. Nakangising wika ni Brecca. Hayaan mo siya. Hindi niya anak ang batang to kaya naman wag siyang Baliwala niyang bigkas. Nagkatinginan lang ang tatlo't ilang saglit lang nagunahan na sa pagpasok ng banyo. Hindi niya naman mapigilan ang mapailing. Habang nasa banyo mga kaibigan niya, kinuha niya na rin ang pagkakataon para mabayaran ang kanilang bills. May pinindot lang siyang isang buton at ilang saglit lang, narinig niya na ang mahinang pagkatok sa pintuan ng kwarto. Come in, malakas niyang bigkas. Kaagad naman pumasok ang dalawang staff at inabot dito sa kanilang bills. Hindi niya natinignan yun at basta niya na lang inabot dito ang kanyang card para magbayad. Ma'am, I am sorry pero decline po. Kaya lang bad news ang sunod niyang narinig. Tulala siyang napatitig sa staff na sabihin nitong na-decline daw ang kanyang card. Shit! What? Paano decline? Ulitin mo! Yamot niyang wika. Sinunod nitong nais niya at ganun na lang ang panlulumo niya nang muli nitong sabihing decline daw. Hindi niya tuloy mapigilang makaramdam ng inis. Hindi siya naniniwalang decline lalo na't galing kay Jonas ang card na to. Maraming laman ito at magde-decline lang kung ika-cancel mismo ni Jonas ang kanyang card. Shit! Mahina niyang bulong. Ma'am, baka may iba pa po kayong card dyan, wika sa kanya ng staff. Muli siyang naghalungkat sa kanyang wallet at inabot nito ang kanyang credit card. Kaya lang kagaya na naunang card, decline pa rin kaya hindi niya na maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Paano niya mababayaran ang bills nila kung ganitong mukhang kinansel yata ni Jonas? Ang kanyang mga bank cards. Shit! Mahinang sambit ni Leticia. Paano niya mababayaran ang bills nila kung ganitong mukhang nakablock ang bank cards niya? Ma'am, hindi po pwedeng hindi niyo po mabayaran ang bills niyo. Hindi po kayo pwedeng lumabas sa lugar na to. Seryosong wika sa kanya ng staff. Hindi naman siya mapalagay. Napatitig siya sa pintuan ng banyo kung saan isa-isang nagsipaglabasan. Sila Myra, Joyce at Brecca. Anong problema, Leticia? Bakit parang nalugi ka yata dyan? Nakataas ang kilay na tanong ni Myra sa kanya. Mabilis ang hakbang na naglakad palapit sa kanya't nang makalapit walang pag-alilangan na naupo ito sa tabi niya. I don't know what to do. Hindi tayo makakalabas dito dahil decline ng card ko. Seryoso niyang sambit. What? Magkakapanabay at gulat na sambit ng mga kaibigan niya. Si Myra na tumabi sa kanya kanina biglang napatayo na para bang biglang napasong dumikit sa kanya. Leticia, paano ngayon yan? Paano natin mababayaran ang bills natin? Seryosong wika ni Brecca. Yes, we don't have money. Alam mo naman na ikaw lang ang may kakayahang magbayad ng bills natin eh. Heist, ano bang nangyari? Hindi ba't si Jonas naman ang nagfa-finance lahat ng needs mo? Seryosong tanong naman ni Brecca. Hindi ko alam. Well, since walang laman itong card ko, I think kailangan nating pagtulungang mabayaran tong bills natin. Hindi tayo makakalabas dito hanggat hindi natin itong mababayaran. Don't worry. Kung sino man ang sinyong tatlo ang kayang magpautang sa akin para mabayaran ang bills natin, ibabalik ko ng 5 times as soon as possible. The more important as of now ay ang maklear natin ang bills natin at makalabas tayo ng maayos sa lugar na to. Mahaba niyang paliwanag. Nagkatinginan lang ang tatlong kaibigan niya na akala mo hindi kumbinsido sa mga sinabi niya. Come on girls, wala naman kayong choice kundi pautangin ako, hindi ba? Well, kung ayaw niyo akong pautangin, bahala kayo. Mahirapan kayo makalabas dito or worst, sama-sama nating harapin ang worst scenario ng buhay natin. Unlike kung makalabas tayo dito, makakausap ko si Jonas. Bibigyan din ako ng pera nun, lalo na't dinadala kong anak niya. Nakataas ang kilay na bigkas niya. Isang malakas na buntong hiningang pinakawala ni Myra. Mula sa loob ng bag nito nilabas ang isang card at may pag-alinlangan na inabot sa staff. Uy, yung sinabi mo Leticia, 5 times. Ibalik mo ng 5 times ang pera ko. Seryoso nitong wika. Hindi niya naman napigilan na mapangisi. Oo naman, kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Kung hindi kayang ibigay ni Jonas ang pera na kailangan ko, anong ginagawa ni Rova na pinsan ko? Hindi ako matitiis noon, nakangisi niyang bigkas. Kailangan niyang utuin ng mga utu-utu na ito dahil kanina pa siya uwing-uwi. Halos alas 10 ng umaga at lagot siya sa mga hilaw niyang biyanan. Nakalimutan niya na doon pala siya umuuwi isa ngayon dahil nga gusto ng mga tong ayusin ang pagsasama nilang dalawa ni Jonas. Ano ba? Nasaan si Leticia? Huwag mo sabihin na nilayasan ka na ng asawa mo dahil sa kapabayaan mo. Galit na wika ng Mommy Lourdes kay Jonas. Sinugod siya ng mommy niya dito sa bahay kung saan sila nakatira ni Leticia.
Nung maayos pang relasyon nilang dalawa, hindi daw umuuwi buong magdamag si Leticia kaya naman napasugod ang mommy niya ngayon at hinahanap. Sa kanya ang malditang babaeng yun. Mommy, I don't know where she is but one thing for sure. Hindi naglayas ang babaeng yun. Uuwi din yun. Seryoso niyang sagot sa mommy niya. Anong uuwi? Jonas naman, wag mong kalimutang buntis ang asawa mo para lang baliwalain mo ng ganyan. Hanapin mo siya. Tawagan mo siya. Galit nitong sambit. Maras naman siyang napabuntong hininga. Dinampot niya ang kanyang phone na tinawagan ng number ni Leticia kung saan kaagad din naman tong sinagot. Jonas, what have you done? Bakit puro decline ang card ko? Sumagot nga pero ang unang lumabas sa bibig nito ay ang tungkol sa mga bank cards nito. Well, talagang pina-freeze niyang laman ng cards para hindi nito magamit. Sino ba naman ang matutuwa kung buong gabi itong hindi umuwi? Alam niya nang ligaw ng bituka nitong si Leticia at once na hindi ito umuwi buong gabi, alam niyang puro kabalustugan ang pinagawa nito. Where are you? Kanina ka pa hinihintay ni mommy kaya umuwi ka na. Seryoso niyang sagot dito. No, wag mong iligaw ang usapan na to, Jonas. Anong ginawa mo? Bakit puro decline ang card ko? Galit nitong muling tanong. Well, umuwi ka. Pag-usapan natin yan face to face, my dear wife. Seryoso niyang sambit at pagkatapos niyang makipag-usap dito, kaganyang tinapos ang pakikipag-usap dito. Sunod niyang tinawagan si Gray para sa balita nito ngayong umaga. Gray, any good news? Seryoso niyang tanong dito. Kakahinto lang ng kotse ko dito sa tapat ng gate ng bahay mo. At iaabot ko na lang ang mga printed pictures sa guard on duty. Mga kaganapang ginawa ng matino mong asawa last night. Bro, hindi kasi ako pwedeng magtagal lalo na't may pupuntahan pa ako. Seryoso nitong wika. Okay, kukunin ko na lang. Thank you bro. Seryoso niyang wika. Mabilis siyang tumayo para lumabas ng bahay at kunin sa gwardya ang mga larawan na sinasabi ni Gray sa kanya.